Magandang araw mga idolo. Ang memory card na hiningi ni Cha Yonjo ay binigay naman agad ni Oh Kang-woo. Pagkatapos niyang ibigay ang memory card ay napaisip siya na baka naglalaman talaga ito ng ibang impormasyon. Habang nilalagay ni Cha Yonjo ang memory card sa kanyang cellphone ay sinabi niya na sasamahan siya ni Oh Kang-woo manood ng video. Sa sinabi ni Cha Yonjo ay hindi maipinta ang mukha ni Oh Kang-woo. Napatanong si Baek Hwayon kay Oh Kang-woo kung ano ang mga nangyari. Sinabi naman ni Oh Kang-woo ang lahat sabay na sinabi na ang pagkakita niya sa lalaki ay isang aksidente lang. Pagkatapos nilang mag-usap ay napalingon si Baek Hwayon kay Cha Yonjo. Nang makita ni Cha Yonjo ang video ay sumigaw siya ng malakas sabay na tinawag si Oh Kang-woo. Dagdag pa niya na pinalit daw ni Oh Kang-woo ang video ngunit sinabi naman ni Baek Hwayon na ito ay isang fake video. Makikita lang daw ang tunay na video gamit ang video decryptor sa kanilang headquarters. Galit na galit pa rin si Cha Yonjo sabay na sinabi na kahit nakita na ni Oh Kang-woo ang video ay hindi daw siya sinabihan kung ano ang nilalaman. Sa kanilang pag-uusap ay biglang pumagitna si Echidna sabay na sinabi na wag daw maging bastos kay Oh Kang-woo. Sino ang batang ito? Wika ni Cha Yonjo. Sinabi naman ni Oh Kang-woo na si Echidna ang kanyang familiar. Nagtaka naman si Cha Yonjo sapagkat bata lang raw si Echidna. Dagdag pa niya na baka raw mali ang nasama ni Oh Kang-woo dahil base sa kanyang isipan ay isa itong malademonyong halimaw. Sa kanilang pag-uusap ay sinabi ni Baek Hwayon na pupunta na sila sa headquarters para malaman ang tunay na laman ng video. Kinagabihan ay nakarating na sila sa Hwarang Corps headquarters. Pagpasok nila sa loob ay sinalubong sila ni Captain Park Jun-sok kasama ang 30 personnel. Ang nangyari sa kasamahan nila na binawian ng buhay ay iminungkahi ni Baek Hwayon sa lahat sabay na sinabi na ang sakripisyo nito ay isang malaking tulong para sa mga susunod na pagsisiyasat. Sinabi din ni Baek Hwayon sa kanyang tauhan na simulan na agad ang proseso sa video. At kung maaari ay kakausapin daw niya si General Chang Hyun-jae na sinabi naman ng kanyang tauhan na hindi niya ito makakausap sapagkat si Chang Hyun-jae ay nasa Japan para imbestigahan ang SS rank gate. Si General Chang Hyun-jae ay sobrang makapangyarihan at wala sinuman maliban kay Baek Kang-hyun ang may kakayahang kalabanin ito. Pagkatapos maisaayos ang video ay pumunta sila sa isang silid para malaman ang nilalaman nito. Makikita sa video ang isang tao na namumuno sa grupo na tinatawag na Cardinal. Habang nakaluhod ay sinabi ng isa na ang summon ay malapit na matapos at dahil raw sa tulong ng isa sa pinakamalalaking guild ay mas mapapadali pa ang pag-summon sapagkat binibigyan sila nito ng D-rank o mas mataas na rank player. Sinabi ng Cardinal na huwag masyadong maingay sapagkat may isang spy sa grupo. Sa part na yon ay doon nagtatapos ang video. Matapos mapanood ang video ay napaisip si Oh Kang-woo na ang Cardinal ay kinokontrol din ng mas mataas na katungkulan. Base din sa sinabi ng lalaki sa video ay naghahanda ito sa pagsama ng kakaibang halimaw papuntang Earth. At ang isa pa sa nakakabahala sa lahat ay ang isa sa 5 pinakamalakas na guild ay sinusuportahan ang Demonic Order. Sinabi din ni Oh Kang-woo na sa ngayon ay kailangan daw nila mag-imbestiga sa 5 malalaking guild sapagkat base sa mga nangyari ay mag-iingat na ang Demonic Order tungkol sa kanilang hinahandang pag-summon kaya naman mas mahihirapan daw sila na maghanap pa ng ibang ebidensya. Kaya ngayon wika ni Oh Kang-woo ay mas mabuti na imbestigahan ang 4 na guild para malaman kung sino ang konektado sa Demonic Order. Dahil sa kanyang sinabi ay napahanga si Baek Hwayon. Ngunit papaano natin iimbestigahan ang 4 na guild wika ni Cha Yonjo? Sinabi din ni Baek Hwayon na mahirap daw na imbestigahan ang malalaking guild sapagkat kung magsasagawa sila ng biglaang imbestigasyon ay magiging sanhi ito ng malaking gulo. Ngunit sinabi ni Oh Kang-woo na may naisip na siyang plano. Dahil ang puntirya ng Demonic Order ay ang mga high-rank player na may kakaibang abilidad ay kailangan lang nila na pumili ng player para gawing pain. Para maging epektado ang kanilang gagawin ay kailangan daw nila na magpakalat ng impormasyon na may player sa low-rank gate na may special ability na S-rank. At kapag umabot ang balita sa Demonic Order ay mas madali na lang ito mahuhuli. Ang plano ni Oh Kang-woo ay pinagbabahala ng dalawa dahil mag-iingat na daw sa ngayon ang Demonic Order.
Ngunit nakakasigurado si Oh Kang-woo na magiging matagumpay ang kanilang plano sapagkat hindi daw kayang pigilan ng demonic order ang kasakiman sa kapangyarihan. Dahil sa sinabi ni Oh Kang-woo ay napatanong si Cha Yeonjo kung sino ang player na gagawin nilang pain sapagkat ang mga player na may mataas na special ability ay nakuha na ng ibang guild. Dagdag pa ni Cha Yeonjo na ayaw niya daw gamitin ang kanyang guild members na naiintindihan naman daw ni Oh Kang-woo. Napangiti si Oh Kang-woo sabay na sinabi na siya na ang bahala humanap sa player na gagawing pain. Kinaumagahan ay makikita si Kim Se-hoon kasama ang ina niyang may sakit. Mula sa malayo ay napapaluhan na lang si Oh Kang-woo ang kanyang piniling player ay si Kim Se-hoon. Sa loob ng isang linggo ay binabantayan niya ito habang ang Red Rose Guild ay patuloy sa paggawa ng kwento tungkol sa player na may mataas na special ability. Ang lahat ng impormasyon tungkol sa player na may mataas na special ability ay kagagawan lahat ni Park Hyun-woo ang team leader ng personnel management team. Mula sa taas ay nakita niya na lumabas si Kim Se-hoon para pumasok sa gate. Sa labas ng Mukdong si Rank Gate ay nagtipon-tipon ng party. Nalulungkot naman si Han Sola sapagkat hindi pa daw umuwi si Oh Kang-woo, isang linggo na ang lumipas. At kapag tinitext niya daw si Oh Kang-woo ay palagi itong busy. Kaya naman napaisip si Han Sola na baka raw nakahanap na ng ibang babae si Oh Kang-woo. Sinabi naman ni Choi Yoon-bi na hindi daw yun gagawin ni Oh Kang-woo dahil meron na siyang magandang babae sa loob ng bahay. Sa katunayan daw ay baka hindi umuwi si Oh Kang-woo ay baka pinipigilan ang kanyang pagkalalaki dahil sa ganda ni Han Sola. Ngunit sinabi naman ni Kim Se-hoon na talagang busy lang si Oh Kang-woo dahil ito ay isang high-rank player. Kaya naman kung gusto daw nila na makasama si Oh Kang-woo sa loob ng gate ay kailangan nilang magpalakas. Dahil dito ay ginanahan si Han Sola na pumasok sa gate. Ang party ay napagdesisyonan na pumasok na sa gate habang si Oh Kang-woo naman ay nagpalit ng suot para mabantayan ng husto si Kim Se-hoon. Natutuwa pa siya habang sinabi sa sarili na malaki ang improvement ng party. Dagdag pa niya na namimiss niya din si Han Sola sapagkat isang linggo na rin ang nakalipas nang umuwi siya sa bahay. Maging si Echidna ay hindi niya din nakikita kaya naman labis ang lungkot kasama ang ina ni Han Sola. Kaya naman kailangan daw niya na tapusin agad ang mission para makatulog at makakain na din ang luto ni Han Sola. Sa loob ng gate na pinasukan ng party ay may nakalaban silang troll. Ginamit ni Kim Se-hoon ang kanyang skill na Hidden Dragon Sword technique at mabilis na tinamaan ang halimaw. Si Choi Yoon-bi naman ay gumamit ng Lightning Spear at mabilis na napatay ang troll. Natuwa naman ang party dahil sa loob daw ng isang buwan ay malayo na agad ang kanilang narating dahil na rin daw sa tulong ni Oh Kang-woo. Ang kanilang ginawa habang nasa taas ay lihim namang pinagmamasdan ni Oh Kang-woo. Ang mga galaw ng party ay nag-improve dahil na rin daw sa mga tinuro niya. Habang pinagmamasdan ni Oh Kang-woo mula sa malayo ay sinabi ni Kang Tae-so na sikat na daw si Kim Se-hoon sabay ng masayang ngini ng party. Napaisip naman si Oh Kang-woo na isang linggo na rin ay wala pang ginagawang hakbang ang demonic order at kung may gagawin man daw sila ay ito na ang tamang pagkakataon. Dahil dito ay napagdesisyonan niya na tignan ang paligid kung nasa loob ng gate ang demonic order. Gamit ang kanyang kamay ay ginamit niya ang omniscient power. Gamit ang omniscient power ay nakita niya ang dalawang lalaki na tumatakbo ng mabilis. Sa kanilang pagtakbo ay kasabay naman nilang pinapatay sa isang tira lang ang mga trolls at ang kanilang ginagawa ay kapansin-pansin dahil hindi nila kinukuha ang magic stone. Ang dalawang lalaki ay napansin niya na papunta sa direksyon kung saan nandoon si Kim Se-hoon. Kaya naman nasisiguro siya na ang dalawang lalaki ay nabibilang sa demonic order. Sa kabilang banda ay patuloy pa rin sa pagpatay ng troll ang party. Dahil sa pinapakitang galing ni Kim Se-hoon sa pakikipaglaban ay pinuri siya ng party. Sa kanilang pag-uusap ay lumitaw mula sa likod ang isang troll. Ngunit hindi pa man nakakalapit ay binawian na ito ng buhay. Sa kanilang nasaksihan ay labis silang nabigla. Ang isa sa kanila ay natutuwa pa sabay na hinanap si Kim Se-hoon. Napatanong na lang si Kang Tae-so kung kilala ba ni Kim Se-hoon ang dalawa. Ang lalaki sa kanilang harapan ay si Kim Young-hoon ang Vice Guild Master ng Mir Guild at ang anak ni Kim Jae-hyun ang Guild Master ng Mir Guild.
Si Kim Young-hoon gaya ng karamihan ay hindi rin malakas ngunit dahil sa pera ay ginawa niya ang lahat para lumakas. Tinanong ni Kim Se-hoon si Kim Young-hoon kung bakit siya nito hinahanap. Tumawa ito sabay na sinabi na nandito siya para patayin ang kanyang kapatid. Sa sinabi nito ay kinagalit ni Kim Se-hoon sabay na sinabi na huwag siyang tatawaging kapatid. Tumawa naman si Kim Young-hoon sabay na sinabi na ang nananalaytay daw na dugo sa katawan ni Kim Se-hoon ay ang mumurahing dugo. Nang marinig niya ito ay naghahanda na sa pag-atake. Lumapit ka kung gusto mo matapang na sagot ni Kim Young-hoon. Dagdag pa niya na mayroon daw kumakalat na balita tungkol kay Kim Se-hoon na mayroong special ability na S-rank. Kaya naman ang katulad daw niya ay ang mga player na masarap gawing alay. Sa sinabi niya ay napagtanto ng party na si Kim Young-hoon ay isang cow player. Habang naghahanda ang party ay sinabi ni Kim Young-hoon na ang mga babae ay gagamitin daw niya anuman ang kanyang naisin. Basura ka wika niya sabay na sinugod ang nakakatanda niyang kapatid. Ngunit sa isang hampas lang ay tumilapo ng malakas si Kim Se-hoon. Sa bilis ng pangyayari ay napaisip siya kung paano nagagawang umatake ni Kim Young-hoon sa maikling distansya. Sa tulong ng kanyang alalay ay may inilagay ito sa kanyang katawan. At gamit ang absolute defensive ay sumugod kay Kim Se-hoon. Tuwang-tuwa pa siya habang patuloy sa pag-atake. Nang malapit na siyang matamaan ay bigla na lang gumalaw ang kanyang armas. At sa isang sipa ay tumilapon si Kim Se-hoon ng malakas. Dahil sa kanyang nasaksihan ay sinabi niya sa kanyang sarili na ang armas na gamit ni Kim Young-hoon ay gumagalaw ng kusa. Ang armas na gamit ni Kim Young-hoon ay tinatawag na Absolute Defensive System. Ito ay ginawa ng Mir Electronics na may kakayahang pagalawin at protektahan ang katawan ng gumagamit. Habang galit ay sumugod kay Kim Se-hoon. Sa kabutihang palad gamit ang shield ni Kang Tae-so ay naprotektahan si Kim Se-hoon. At gamit ang buo niyang lakas ay itinulak niya si Kim Young-hoon palayo. Ngunit bigla siyang napahinto sapagkat si Kim Young-hoon ay nababalot ng barrier. Napangiti na lang siya sabay na sinabi na ang equipment ni Kang Tae-so ay bulok na. At gamit ang kanyang demonic energy ay tumilapon pataas si Kang Tae-so. Sa kabilang banda naman ay si Kim Se-hoon na naghahanda ng umatake. Mula sa kanyang kinatatayuan ay ginamit niya ang Hidden Dragon Sword Technique Advent of the Wind Dragon. Pagtama ng armas ng isa't isa ay naging sanhi ng malakas na pagtilapon. Habang naghahabol ng hininga ay nagulat siya dahil sa lakas ng kanyang pag-atake ay hindi man lang nagtamaw ng sugat si Kim Young-hoon. Gaya nga ng dati ay hindi ka madaling sumuko wika ni Kim Young-hoon. Pagdating sa lahat ng bagay pati na rin sa abilidad ay hindi niya pa rin mapantayan si Kim Se-hoon. Ngunit hindi na daw yun mahalaga sapagkat sa pamamagitan ng pera ay kaya niyang gawin ang lahat. At gamit ang kanyang armas ay ginaya niya ang skill na ginamit ni Kim Se-hoon. Ang magkapatid ay nagtagisan ng kanilang lakas. At sa isang iglap lang ay tumilapon ng malakas si Kim Se-hoon kasabay ng malakas na pagsabog. Dahil dito ay nagtamo siya ng matinding pinsala na ginagamot naman ni Han Solo. Si Choi Yoon-bi naman ay gumamit ng lightning spear ngunit dahil sa barrier ni Kim Young-hoon ay natatawa na lang siya. Dahil sa mga kaganapan wika ni Han Solo ay hindi niya daw mapapagaling ng husto ang sugat kaya naman maglalagay na lang siya ng paunang lunas. Habang sugatan ay napapaisip si Kim Se-hoon na nangako siya sa kanyang sarili na maghihiganti siya kay Kim Young-hoon dahil sa ginawa nito sa kanyang ina. Ngunit sa kalagayan niya daw ngayon ay hindi niya maprotektahan ang taong mahalaga sa kanya. Habang galit ay may isang boses na bumulong sa kanya. Sinabi sa kanya kung nais niya ba ng kapangyarihan. Ang mga kaganapan ay pinapanood ni Oh Kang-woo mula sa taas. Sinabi sa sarili na ang Mir Guild ang tumutulong sa Demonic Order kaya naman kikilos na siya. Dagdag pa niya na kaya naman pala magkamukha ang dalawa dahil sila ay magkapatid. Sa kanyang pag-iisip ay biglang nagpalabas ng malakas na enerhiya si Kim Se-hoon. Habang pinapanood ang mga kaganapan ay sinabi ng system na ang kanyang kasamahan ay tinanggap ang kapangyarihan ng Heavenly God at sa ngayon daw ay kaunti pa lang ang matatanggap na kapangyarihan. Habang galit na sumugod sa kanyang kapatid ay napa-atras si Kim Young-hoon. Sa kanilang paglalaban ay tinamaan siya ng malakas na tira.
Dahil dito ay labis siyang nabigla dahil hindi gumana ang kanyang magic barrier. Patuloy sa pagtagisan ng lakas ngunit habang tumatagal ay lalong bumibilis si Kim Sehon. Dahil na rin sa mga tinamong pinsala ay napagdesisyonan ni Kim Yang-hoon na umatras ngunit huli na ang lahat at malapit na siyang matamaan ng malakas na tira. Sa paglalaban ng dalawa ay biglang sumulpot ang alalay ni Kim Yang-hoon sabay na tinulak siya ng malakas. Bakit ang tagal mo tumulong galit na sinabi ni Kim Yang-hoon sa kanyang alalay na humingi naman ng tawad? Dahil sa malakas na pagtilapon ay nagtamo siya ng malubhang pinsala. Habang naghahabol ng hininga ay sinabi niya sa kanyang sarili na ang kasama ni Kim Yang-hoon ay sobrang lakas. Nilapitan siya nito sabay na sinabi na hindi niya daw malalampasan si Kim Yang-hoon.